Sa isang maliit at liblib na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at masukal na kagubatan, ay nakatira ang pamilya ni na Roberto at Elena. Ang kanilang bahay ay yari lamang sa kawayan at lumang yero na ilang ulit nang tinangay ng malalakas na bagyo. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong sa iba't ibang bahagi ng bahay, kaya't naglalagay sila ng mga palanggana at timba upang saluhin ang tubig. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi kailanman nawala ang kanilang pagmamahalan bilang pamilya. Mayroon silang 2 anak, sina Marco, na 16 na taong gulang, at si Lina, na 12 taong gulang. Bata pa lamang ang magkapatid, ay natutunan na nilang magsumikap. Tuwing madaling araw ay tumutulong si Marco sa kanyang ama sa bukid, habang si Lina naman ay umaalalay sa kanyang ina sa pagtatanim ng gulay at pag-aalaga ng ilang manok na siyang nagsisilbing dagdag na pagkain ng pamilya. Halos araw-araw ay pare-pareho ang kanilang buhay. Gigising bago sumikat ang araw, magtatrabaho hanggang dapit hapon, at uuwi na pagod ngunit kakaunti lamang ang naiuwing pagkain. Kung minsan ay 1 beses lamang silang nakakakain sa loob ng isang araw. Hindi nagrereklamo si Elena, kahit madalas ay siya ang unang nagsasakripisyo. Kapag kulang ang kanin, palihim niyang inilalagay ang kanyang bahagi sa pinggan ng mga anak. Busog na ako, lagi niyang sinasabi. Ngunit alam ni na Roberto at Marco na hindi iyon totoo. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng kanilang bahay at pinagmamasdan ang maliwanag na buwan, napabuntong hininga si Roberto. Hindi ko na alam kung paano tayo makakaraos. Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hanggat magkakasama tayo, may dahilan pa rin para lumaban. Tahimik lamang na nakinig ang magkapatid. Hindi nila gustong makita ang kanilang ama na nawawalan ng pag-asa, ngunit nauunawaan nila ang bigat ng kanyang dinadala. Lumipas ang mga araw na walang nagbabago. Lalong tumindi ang kanilang pagsubok nang dumating ang mahabang tagtuyot. Natuyo ang mga palay at nalanta ang kanilang mga gulay. Ang dating maliit na ani ay tuluyan nang nawala. Unti-unti ring namatay ang ilan nilang alagang manok dahil sa matinding init. Nangutang si Roberto sa pinakamayamang tao sa baryo na si Don Vicente. Sa umpisa ay mabait itong nagsalita. Huwag kang mag-alala, Roberto, bayaran mo na lamang kapag umani ka. Dahil desperado, pumayag si Roberto. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo, ay nagpadala na si Don Vicente ng kanyang mga tauhan. Singilin ninyo siya. Kung wala siyang pambayad, kunin ninyo ang maliit niyang lupa. Nang marinig iyon ni Roberto ay halos manghina siya. Ang lupang iyon na minana pa niya sa kanyang ama, ang tanging natitirang pag-asa ng kanilang pamilya. Kinabukasan ay maaga siyang nagtungo sa bukid upang pag-isipan kung ano ang maaari niyang gawin. Habang naglalakad ay napansin niyang tila may bahagi ng lupa na lumubog matapos ang ilang araw na pag-ulan. May kakaibang hukay na hindi niya napansin noon. Nakapagtataka ito, bulong niya. Lumapit siya at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang lumang pala. Ilang minuto ang lumipas ay may tumamang matigas sa dulo ng pala. Tumigil siya. Hindi bato ang tunog. Maingat niyang inalis ang lupa hanggang sa lumitaw ang gilid ng isang malaking banga na yari sa lumang luwad. Makapal ang putik na bumabalot dito at tila napakatagal na nitong nakabaon sa ilalim ng lupa. Tinawag niya si Marco na noon ay nagpuputol ng mga tuyong sanga sa di kalayuan. Marco, halika rito. Agad na lumapit ang binata. Ano po iyon, ama? Tulungan mo akong iahon ito. Magkasama nilang hinukay ang paligid hanggang tuluyan nilang naiahon ang malaking banga.
Napakabigat nito kahit tila wala namang laman. May kakaibang mga ukit ang palibot nito. Mga simbolong hindi nila kailanman nakita. Wala akong maalalang gumawa ng ganitong klase ng banga sa baryo, sabi ni Roberto. Siguro po ay napakaluma na nito. Dahan-dahan nilang binuksan ang takip. Pareho silang natigilan. Wala itong laman. Tanging malamig na hangin lamang ang lumabas mula sa loob. Akala ko may kayamanan, sabi ni Marco habang bahagyang napangiti. Ngumiti rin si Roberto kahit may bahid ng pagkadismaya. Siguro ay lumang sisidlan lang ito. Gayunman, hindi niya magawang itapon ang banga. May kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Para bang may lihim itong itinatago. Dinala nila ang banga pauwi. Nang makita iyon ni na Elena at Lina ay nagtaka rin ang mga ito. Saan ninyo nakuha iyan? Tanong ni Elena. Nakabaon sa bukid. Maingat nilang nilinis ang banga. Habang natatanggal ang putik ay mas lalong luminaw ang mga sinaunang ukit na nakapalibot dito. Napansin ni Lina ang isang kakaibang simbolo na hugis palay. Parang may ibig sabihin ito. Ngunit walang sino man sa kanila ang nakaalam kung ano ang kahulugan ng mga ukit. Dahil wala silang mapaglagyan ng bigas, napagpasyahan ni Elena na doon muna ilagay ang natitira nilang isang salop. Sayang naman kung hindi natin gagamitin. Isinalin niya ang natitirang bigas sa loob ng lumang banga. Kinagabihan ay sabay-sabay silang kumain. Ang natirang bigas ay sapat na lamang para sa almusal kinabukasan. Tahimik silang natulog. Walang kaalam-alam na ang simpleng desisyong iyon ang tuluyang magbabago sa kanilang kapalaran. Pagsikat ng araw ay maagang nagising si Elena upang magsaing. Binuksan niya ang takip ng banga. Bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi nabawasan ang laman nito. Sa halip, tila mas dumami pa ang mga butil ng bigas kaysa sa inilagay niya noong nakaraang gabi. Inakala niyang nagkakamali lamang siya. Muli siyang sumalok ng sapat na bigas para sa almusal. Matapos magsaing, ay sinilip niyang muli ang loob ng banga. Napaatras siya sa matinding pagkabigla. Punong-puno pa rin ito ng bigas, na para bang walang sino man ang kumuha rito. Hindi niya malaman kung panaginip lamang ba iyon o isang himalang hindi maipaliwanag. Dahan-dahan niyang tinawag ang kanyang asawa. Roberto, kailangan mo itong makita. Tahimik na lumapit si Roberto sa kusina habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa lumang tuwalya. Napansin niya ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Elena. Hindi ito ang karaniwang anyo ng kanyang asawa kapag may magandang balita. Sa halip, tila pinaghalong pagkamangha at pag-aalinlangan ang mababasa sa kanyang mga mata. Ano ang nangyari? Mahinahon niyang tanong. Hindi sumagot si Elena. Sa halip ay itinuro lamang niya ang lumang banga na nasa sulok ng kusina. Lumapit si Roberto at sumilip sa loob nito. Nanlaki rin ang kanyang mga mata. Hindi maaaring mangyari iyon. Noong nakaraang gabi ay halos maubos na nila ang kanilang natitirang isang salop na bigas. Sigurado siyang sapat na lamang iyon para sa almusal. Ngunit ngayon ay tila bagong salin ang laman ng banga. Punong-puno ito ng malinis at mapuputing butil ng bigas. Tahimik siyang sumalok ng isang takal. Pagkatapos ay muling tumingin sa loob. Hindi nagbago ang dami ng laman. Muli siyang sumalok. Ganoon pa rin. Parang hindi nababawasan. Napaupo siya sa tabi ng banga. Wala akong maipaliwanag. Mahina niyang sabi. Lumapit sina Marco at Lina, na kapwa nagtataka sa nangyayari. Ama, bakit po? Tanong ni Lina. Tinakpan muna ni Roberto ang banga bago nagsalita.
Walang dapat makaalam nito. Nagkatinginan silang apat. Alam nilang kakaiba ang kanilang natuklasan. Kung sakaling kumalat ang balita, maaaring magdala iyon ng kapahamakan sa kanilang pamilya. Sa araw na iyon ay masagana silang kumain. Matagal nang hindi nila naramdaman ang makakain nang hindi iniisip kung may matitira pa para kinabukasan. Nang sumapit ang tanghali ay dumating ang kanilang kapitbahay na si Aling Cora. Naisip kong manghiram sana ng 2 takal na bigas. Nahihiyang sabi nito. May sakit ang asawa ko at wala na kaming maisaing. Nagkatinginan sina Roberto at Elena. Noon ay sila rin ang madalas manghiram. Ngayon naman ay sila ang hinihingan. Hindi nagdalawang isip si Elena. Pumasok ka. Mula sa mahiwagang banga ay sumalok siya ng 2 takal na bigas at iniabot kay Aling Cora. Halos maluha ito sa pasasalamat. Hindi ko ito makakalimutan. Pagkaalis ng kapitbahay ay muling sinilip ni Elena ang banga. Punong-puno pa rin ito. Hindi nabawasan kahit isang dakok. Unti-unting napawi ang takot at napalitan ng pagkamangha. Lumipas ang ilang araw. Araw-araw silang nagsasaing. Araw-araw silang nagbibigay ng bigas sa mga kapitbahay na higit na nangangailangan. At araw-araw ding nananatiling puno ang mahiwagang banga. Hindi nagtagal ay nagsimulang magtanong ang mga tao sa baryo. Roberto, mukhang hindi na kayo nagugutom. Parang lagi kayong may pagkain. May bago ba kayong hanap buhay? Mumingiti lamang si Roberto. Nagkataon lang. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May isang taong lihim na nagmamasid sa kanilang pamilya. Si Don Vicente. Napansin niyang kahit wala ng ani ang mga bukid, tila hindi naaapektuhan ang pamilya ni Roberto. Sa halip, mas madalas pa silang nakikitang nagbibigay ng tulong sa ibang tao. Tinawag niya ang kanyang katiwalang si Bruno. Alamin mo kung saan sila kumukuha ng pagkain. Tumango si Bruno. Huwag kang babalik hanggat wala kang nalalaman. Kinagabihan ay nagtago si Bruno sa likod ng malalaking puno malapit sa bahay ni na Roberto. Tahimik niyang minatyagan ang bawat kilos ng pamilya, ngunit naging maingat si na Roberto. Hindi nila inilalabas ang banga sa paningin ng iba. Nananatili itong nakatago sa kusina. Lumipas ang 1 linggo. Dumating ang araw ng pagsingil ni Don Vicente. Kasama ang 2 niyang tauhan ay nagtungo siya sa bahay ni na Roberto. Handa ka na bang magbayad? Tahimik na yumuko si Roberto. Wala pa po akong sapat na pera. Ngumiti si Don Vicente. Kung ganoon, kukunin ko na ang lupa mo. Humakbang si Elena. Bigyan ninyo pa kami ng kaunting panahon. Hindi ako nagpapatakbo ng kawanggawa. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay nagsalita si Roberto. Kung papayag kayo, babayaran ko ang utang sa loob ng 1 buwan. Tumawa si Don Vicente. At saan ka kukuha ng pera? Hindi sumagot si Roberto. May tiwala siyang may dahilan kung bakit dumating sa kanila ang mahiwagang banga. Ngunit alam niyang hindi maaaring gamitin ito para sa kasakiman. Hindi rin niya maaaring ipagbili ang walang katapusang bigas ng walang pag-iingat. Pagkaalis ni Don Vicente ay nagtipon ang pamilya. Kailangan nating humanap ng paraan, sabi ni Roberto. Hindi natin maaaring ilihim habang buhay ang banga. Tahimik na nakinig ang lahat. Maya-maya ay nagsalita si Marco. Ama, paano kung gumawa tayo ng mga bibingka at suman? Maraming bumibili sa palengke. Napangiti si Elena. Magandang ideya iyon. Hindi sila magbebenta ng bigas. Sa halip, gagamitin nila ang biyaya upang makapaghanap buhay ng marangal.
Kinabukasan ay maagang gumising si Elena. Gumawa siya ng iba't ibang kakanin. Tinulungan siya ni Lina at Marco sa pagbabalot. Si Roberto naman ang nagdala ng mga ito sa bayan. Pagdating sa palengke ay halos lahat ng paninda niya ay naubos bago pa man magtanghali. Matagal nang hinahanap ng mga tao ang masarap at murang kakanin. Nang umuwi siya ay dala niya ang pinakamalaking halagang kinita sa buong buhay niya. Hindi man iyon sapat upang mabayaran ang utang, sapat naman iyon upang muling magkaroon ng pag-asa ang kanilang pamilya. Habang nagbibilang sila ng kanilang kinita ng gabing iyon, hindi nila namalayang may isang pares ng matang nakasilip mula sa maliit na siwang ng kanilang bintana. Tahimik na nakita ni Bruno ang lumang banga sa sulok ng kusina. Hindi pa niya alam ang lihim nito. Ngunit sigurado siyang iyon ang susi sa biglang pagbabago ng buhay ng pamilya ni Roberto. Dali-dali siyang umalis sa dilim upang ibalita ang kanyang nakita kay Don Vicente. Sa unang pagkakataon, nagsimulang lumapit sa pamilya ang panganib na hindi nila inaasahan. Madilim pa ang kalangitan nang dumating si Bruno sa malaking bahay ni Don Vicente. Hindi na niya hinintay ang pagsikat ng araw. Alam niyang anumang balitang may kaugnayan sa pamilya ni Roberto ay mahalaga sa kanyang amo. Agad siyang pinapasok ng mga bantay. Natagpuan niya si Don Vicente na nakaupo sa malawak na balkonahe habang umiinom ng mainit na kape. "Ano ang nalaman mo?" tanong nito. "Hindi ko pa alam ang buong lihim, Don. Pero may isang lumang banga sa bahay nila. Simula nang dalhin nila iyon mula sa bukid, tila nagbago ang buhay ng pamilya." Napakunot ang noo ni Don Vicente. "Bangga?" "Opo, hindi nila halos inaalis sa kusina at napansin kong hindi sila nauubusan ng pagkain." Tumahimik si Don Vicente. Matagal na siyang nakarinig ng mga alamat tungkol sa mga sinaunang bagay na may kakaibang kapangyarihan. Hindi siya naniniwala sa mga iyon noon, ngunit ang mabilis na pagbabago sa kalagayan ni Roberto ay hindi niya maipaliwanag. "Huwag mong aalisin ang iyong mga mata sa kanila," utos niya. "Alamin mo kung ano talaga ang mayroon sa loob ng banga." Tumango si Bruno bago umalis. Samantala, sa bahay ni Roberto ay masaya ang buong pamilya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay hindi nila iniisip kung saan kukuha ng pagkain kinabukasan. Hindi pa rin sila nagiging maluho. Patuloy silang namumuhay ng simple. Ang kanilang kinikita sa pagbebenta ng mga kakanin ay inilalagay ni Elena sa isang maliit na kahong kahoy. Hindi nila ginagastos ang perang hindi naman kailangan. "Nakakatuwa," sabi ni Lina habang inaayos ang mga dahon ng saging. "Unti-unti na tayong nakakaipon." Ngumiti si Roberto. Ang biyaya ay dapat gamitin ng tama. Kapag naging sakim tayo, baka mawala rin ito. Tumango ang mga anak. Naintindihan nilang ang tunay na halaga ng kanilang natanggap ay hindi lamang ang mahiwagang banga, kundi ang pagkakataong mabuhay ng marangal. Kinahapunan ay may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas ni Marco ay bumungad ang isang matandang pulubi. Gusot ang damit nito at halatang ilang araw nang hindi nakakakain. "Pasensya na," mahina nitong sabi. "May maibibigay ba kayong kahit kaunting pagkain?" Hindi nag-atubili si Elena. "Pumasok po kayo." Pinaghain niya ang matanda ng mainit na kanin, gulay at kaunting isda. Tahimik na kumain ang matanda. Bawat subo ay tila puno ng pasasalamat. Pagkatapos kumain ay tumingin ito sa buong pamilya. "Marami na akong bahay na nilapitan ngayong araw. Kayo lamang ang nagpatuloy sa akin." Ngumiti si Roberto. "Kapag may kakayahan kaming tumulong, ginagawa namin." Napatingin ang matanda sa lumang bangga sa sulok ng kusina. Hindi siya nagsalita sa loob ng ilang sandali.
Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo. Alam ba ninyo kung ano ang hawak ninyo? Nagkatinginan ang pamilya. Hindi po, sagot ni Roberto. Natagpuan lang namin ito sa aming bukid. Napabuntong hininga ang matanda. Ang bagay na iyan ay hindi ordinaryong banga. Biglang naging tahimik ang buong bahay. Maraming salinlahi na ang lumipas mula nang mawala ang mga sinaunang banga ng kasaganaan. Sinasabing ang mga ito ay ibinibigay lamang sa mga taong marunong magbahagi. Napahawak si Elena sa takip ng banga. Ibig sabihin, mahiwaga nga ito? Tumango ang matanda. Oo. Lagi ba itong magbibigay ng pagkain? Tanong ni Lina. Ngumiti ang matanda. Hindi habang buhay. Nabahala ang pamilya. May mga patakaran ang bawat biyayang ipinagkakaloob. Ano po ang mga iyon? Tanong ni Roberto. Una, huwag na huwag ninyong gagamitin ang biyayang ito upang apihin ang iba. Ikalawa, huwag ninyong hayaang manaig ang kasakiman sa inyong puso. At ikatlo, sandali siyang tumigil. Kapag tumanggi kayong tumulong sa taong tunay na nangangailangan kahit kaya naman ninyo, mawawala ang kapangyarihan ng banga. Tahimik ang buong pamilya. Parang biglang naging mas mabigat ang pananagutang dala ng kanilang natanggap. Ano po ang mangyayari kapag nilabag namin ang mga ito? Tanong ni Marco. Malungkot na ngumiti ang matanda. Hindi lamang mawawala ang biyaya. Maaaring maging sanhi pa ito ng malaking kapahamakan. Matagal na walang nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali ay yumuko si Roberto. Ipinapangako naming iingatan ang biyayang ito. Tumango ang matanda. Naniniwala ako. Pagkatapos ay naglakad na ito palabas ng bahay. Nang sumunod si Marco upang ihatid ang matanda, wala na itong makita sa daan. Malawak ang paligid. Walang ibang tao. Parang bigla na lamang naglaho ang matanda. Napakamot siya sa ulo. Napakabilis naman niyang maglakad. Nang ikwento niya iyon sa kanyang pamilya, ay lalo silang nagtaka. Kinagabihan ay mas taimtim ang kanilang panalangin. Nagpasalamat sila sa biyayang natanggap at humiling ng karunungan upang hindi sila madaig ng kasakiman. Ngunit habang mahimbing silang natutulog, tahimik namang lumapit si Bruno sa kanilang bahay. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang lumang bintana. Pumasok siya sa loob ng walang ingay. Diretso siyang nagtungo sa kusina. Nakita niya ang lumang banga. Napangiti siya. Sa wakas. Maingat niyang binuhat ang banga. Ngunit nang maitaas niya ito, biglang bumigat ang sisidlan. Lalong bumigat. Hanggang sa hindi na niya ito maigalaw. Pinilit niya itong hilahin. Ngunit tila nakaugat ito sa sahig. Kasunod nito ay umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Unti-unting naglaho ang liwanag ng lampara. Kinilabutan si Bruno. May pakiramdam siyang hindi siya nag-iisa. Nang linggunin niya ang kanyang likuran, tila may isang aninong nakatayo sa pintuan ng kusina. Sa matinding takot ay binitawan niya ang banga at nagmamadaling tumakas palabas ng bahay. Pagdating niya sa bakuran ay humahabol ang kanyang hininga. Hindi na niya binalikan ang banga. Tumakbo siya pabalik sa bahay ni Don Vicente habang nanginginig ang buong katawan. Hindi niya alam kung ano ang nakita niya. Ngunit isang bagay ang tiyak sa kanyang isipan. Ang lumang banga ay hindi basta-bastang maaagaw. Halos hindi nakatulog si Bruno matapos ang nangyari noong gabi. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik sa kanyang alaala ang malamig na hangin at ang aninong tila nagbabantay sa lumang banga.
Hindi niya malaman kung totoo ba ang kanyang nakita o bunga lamang iyon ng matinding takot. Pagsikat ng araw, ay nagtungo siya sa bahay ni Don Vicente. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng kanyang amo. Ano ang nangyari? Tanong ni Don Vicente nang mapansing maputla ang mukha ng kanyang katiwala. Sinubukan kong kunin ang banga. Napatayo si Don Vicente. At? Hindi ko man lang naiangat. Parang may humahawak dito tapos may nakita akong anino. Napailing si Don Vicente. Natakot ka lang. Hindi po, Don. Ibang-iba ang pakiramdam. Hindi iyon pangkaraniwan. Hindi naniwala si Don Vicente. Sa kanyang isip, walang bagay na hindi kayang makuha ng pera o kapangyarihan. Kung hindi mo kaya, ako mismo ang kikilos. Samantala, sa bahay ni na Roberto ay maagang nagising si Elena upang maghanda ng mga kakanin para sa palengke. Habang kumukuha siya ng bigas mula sa mahiwagang banga, may napansin siyang kakaiba. May isang munting bagay na kumislap sa ilalim ng mga butil ng bigas. Maingat niyang inabot ito. Isa itong lumang gintong barya. Tinawag niya agad ang kanyang asawa. Roberto, tingnan mo ito. Kinuha ni Roberto ang barya at sinuri ito. Makapal ang ginto nito at may mga ukit na hindi niya mabasa. Halatang napakaluma na ng barya, ngunit nananatili pa rin ang ningning nito. Wala naman tayong naglagay nito rito, sabi niya. Muli nilang sinilip ang loob ng banga. Bigas lamang ang laman nito. Wala nang ibang barya. Nagkatinginan silang mag-asawa. Naalala nila ang sinabi ng matandang pulubi. Hindi ordinaryo ang banga. Ngunit wala itong dapat gamitin para sa kasakiman. Itatabi muna natin ito, mungkahi ni Elena. Tumango si Roberto. Hindi natin ito ipagbibili hanggat hindi natin nauunawaan kung bakit ito lumitaw. Lumipas ang ilang araw, patuloy ang kanilang pagbebenta ng mga kakanin. Dahil sa sipag at sa masarap na lasa ng kanilang paninda, dumami ang kanilang mga suki. Unti-unti silang nakapag-ipon. Hindi nagtagal ay muling may lumitaw na gintong barya sa loob ng banga. Pagkaraan ng ilang araw ay isa na naman. Hindi ito araw-araw nangyayari at hindi rin marami. Parang may tamang panahon ang paglitaw ng bawat isa. Napansin ni Roberto ang isang bagay. Sa tuwing nagbibigay sila ng pagkain sa mga nangangailangan, saka lamang lumilitaw ang panibagong gintong barya makalipas ang 1 o 2 araw. Isang umaga ay dumating ang isang biyudang may kasamang 2 maliliit na anak. Halatang gutom na gutom ang mga ito. Nakikiusap ako, umiiyak nitong sabi. 3 araw na kaming halos walang makain. Hindi na nagdalawang isip si Elena. Binigyan niya ang mag-iina ng bigas at ilang pirasong kakanin. Paulit-ulit silang nagpasalamat bago umalis. Kinabukasan, nang buksan ni Roberto ang banga, naroon na naman ang isang gintong barya. Tahimik siyang napangiti. Hindi na siya nagkaroon ng pagdududa. Ang biyaya ay tila lumalago habang ibinabahagi. Hindi ito gantimpala sa pag-iimbak. Ito ay bunga ng kabutihan. Pagkaraan ng ilang linggo ay sapat na ang kanilang naipong pera upang mabayaran ang kalahati ng utang kay Don Vicente. Nagtungo si Roberto sa malaking bahay nito. Nagulat si Don Vicente nang makita ang dalang salapi. Saan mo nakuha ang perang ito? Sa aming pinagpaguran. Hindi na nagtanong pa ang Don, ngunit lalo lamang siyang naghinala. Pagkaalis ni Roberto ay lihim niyang ipinatawag ang isang matandang albularyo na kilala sa Karatig Bayan. Nang dumating ang matanda ay agad siyang tinanong ni Don Vicente. May paraan ba para malaman kung ang isang bagay ay may kapangyarihan? Tahimik na tumango ang albularyo. May mga sinaunang bagay na pinoprotektahan ng mga biyayang hindi nakikita. Pwede ba itong maagaw? Tumingin ang albularyo sa kanya.
Maaaring maagaw ang isang bagay, ngunit hindi ang biyayang nakalaan sa taong karapat-dapat. Napakunot ang noo ni Don Vicente. Hindi kita naiintindihan. Kung ang puso ng may hawak ay malinis, walang sinumang sakim ang makikinabang sa kapangyarihan nito. Hindi natuwa si Don Vicente sa sagot. Sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto niya. Hindi niya matanggap na may isang bagay na hindi niya kayang angkinin. Habang lumilipas ang mga araw, lalo namang gumaganda ang kabuhayan ni Roberto. Hindi sila nagpatayo ng malaking bahay. Hindi sila bumili ng mamahaling gamit. Ang una nilang ginawa ay ipaayos ang tumutulong bubong. Pinalitan nila ang mga sirang kawayan. Nagkaroon ng maayos na higaan ang mga bata. At sa unang pagkakataon, nakapag-aral muli si Lina nang hindi iniisip kung saan kukunin ang kanyang baon. Natuwa ang buong baryo sa pagbabago ng kanilang buhay. Ngunit hindi lahat ay masaya. Sa likod ng kanyang malawak na bakuran, tahimik na pinagmamasdan ni Don Vicente ang simpleng bahay ni Roberto. Habang lalong dumarami ang kabutihang ginagawa ng pamilya, lalo namang tumitindi ang inggit sa kanyang puso. At sa kanyang isip, isa lamang ang paraan upang matapos ang lahat. Hindi niya kailangang maagaw ang biyaya. Kailangan lamang niyang sirain ang pamilyang pinili nitong pagpalain. Lumipas ang ilang buwan, at unti-unting naging maayos ang buhay ng pamilya ni Roberto. Hindi man sila maituturing na mayaman, hindi na rin sila nangangamba kung may makakain kinabukasan. Araw-araw silang gumigising na may pag-asa at gabi-gabing nagpapasalamat sa biyayang ipinagkaloob sa kanila. Hindi nagbago ang kanilang ugali. Patuloy pa rin silang namumuhay ng payak. Ang kinikita nila sa pagbebenta ng mga kakanin ay inilalaan sa pang-araw-araw na pangangailangan, sa pag-aaral ni Lina, at sa pag-iipon upang tuluyang mabayaran ang kanilang utang. Ang mahiwagang banga ay nananatili sa sulok ng kusina. Hindi nila ito ipinagyayabang, ni hindi nila ito pinag-uusapan sa harap ng ibang tao. Ngunit habang tumatagal, lalo ring lumalalim ang hinala ni Don Vicente. Hindi niya matanggap na ang pamilyang minsan niyang minamaliit ay unti-unting bumabangon. Isang hapon, ipinatawag niya si Bruno. May bago akong ipagagawa sa'yo. Tahimik na yumuko si Bruno. Ano po iyon? Huwag mo nang subukang nakawin ang banga. Nagulat si Bruno. Kung ganoon po, ano ang gusto ninyong gawin ko? Ngumiti si Don Vicente. Subukan mong sirain ang kanilang pagkakaisa. Napatingin si Bruno sa kanyang amo. Kapag nag-away ang pamilya, mawawala ang kanilang lakas. At kung totoo ngang may hiwagang nakatali sa kabutihan nila, baka mawala rin ang biyayang iyon. Tahimik na tumango si Bruno, bagaman may pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang magpakalat ng mga bulong-bulungan sa baryo. May nagsasabing yumaman daw ang pamilya ni Roberto dahil nakatagpo sila ng nakatagong kayamanan. May iba namang nagsasabing nakipagkasundo sila sa masasamang espiritu. Unti-unting kumalat ang tsismis. May ilang kapitbahay na nagsimulang umiwas sa kanila. May ilan ding naiinggit at nagtatanong kung bakit tila sila lamang ang pinagpapala. Nakarating ang mga usap-usapan sa pandinig ni Lina. Habang pauwi siya mula sa paaralan, may ilang batang nagtawanan. Huwag kang lalapit dyan. Baka may dala siyang sumpa. Tahimik lamang na naglakad si Lina. Pagdating sa bahay ay hindi niya napigilan ang kanyang pagluha. Yakap siya ni Elena. Huwag mong dibdibin ang sinasabi nila. Pero wala naman tayong ginagawang masama, inay. Alam natin ang katotohanan. Iyon ang mahalaga. Narinig ni Roberto ang usapan. Nadurog ang kanyang puso.
Hindi niya inakala na darating ang panahong ang kanilang kabutihan ay magiging dahilan upang sila'y pagdudahan. Kinagabihan ay nagtipon ang buong pamilya. "Makinig kayong mabuti," sabi ni Roberto. "Marami pang pagsubok ang darating. Ngunit huwag nating hayaang baguhin tayo ng galit o sama ng loob." Tumango sina Marco at Lina. "Hindi natin kailangang patunayan ang ating sarili sa lahat ng tao. Ang mahalaga ay manatili tayong tapat." Lumipas ang ilang araw. Isang malakas na bagyo ang dumaan sa baryo. Maraming bahay ang nasira. Maraming pamilya ang nawalan ng pagkain. Pagkatapos ng bagyo, ay nagpasya si Elena na magluto ng malaking kaldero ng lugaw. Kasama ang kanilang mga anak, naglibot sila sa baryo upang mamigay ng pagkain. Maging ang mga taong nagkalat ng tsismis laban sa kanila ay binigyan nila. Nahiya ang ilan. May iba namang napaluha. "Akala namin," mahina nilang sabi. Ngumiti lamang si Roberto. Kapag may nagugutom, hindi mahalaga kung ano ang sinabi nila noon. Nang gabing iyon, habang inaayos ni Elena ang kusina, muli niyang binuksan ang mahiwagang banga. Napaatras siya. Hindi lamang isa ang nasa loob. 3 gintong barya ang kumikislap sa ibabaw ng mga butil ng bigas. Tahimik niyang tinawag ang kanyang pamilya. Walang nagsalita. Naunawaan nilang muli ang hiwaga ng biyayang kanilang tinanggap. Hindi ito dumarating dahil sa pagnanais nilang yumaman. Dumarating ito kapag may taong nabubusog dahil sa kanilang kabutihan. Samantala, mula sa kanyang malaking bahay ay nakita ni Don Vicente ang mahabang pila ng mga taong tumanggap ng pagkain mula kina Roberto. Hindi siya natuwa. Sa halip, lalo siyang nagalit. Habang mas marami silang tinutulungan, bulong niya, mas lalo silang minamahal ng mga tao. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. "Hindi ko hahayaang mangyari iyon." Sa gabing iyon ay gumawa siya ng isang mapanganib na pasya. Kung hindi niya kayang kunin ang banga at hindi niya kayang sirain ang pagkakaisa ng pamilya, sisirain niya ang kanilang kabuhayan. At sa unang pagkakataon, hindi na lamang inggit ang namayani sa kanyang puso. Isa na itong tahasang paghihiganti. Tahimik ang baryo ng gabing iyon. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagtulong sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo, maagang nagpahinga ang pamilya ni Roberto. Mahimbing ang tulog ng magkakapatid, habang sina Roberto at Elena ay nagpasalamat muna sa Diyos bago pumikit. Sa kabilang dako ng baryo, hindi mapakali si Don Vicente. Paulit-ulit niyang iniisip ang paggalang na ibinibigay ng mga tao kay Roberto. Ang dating magsasakang halos hindi makabayad ng utang ay ngayon ay kinikilala bilang taong laging handang tumulong. Hindi niya matanggap iyon. Tinawag niyang muli si Bruno. "Ngayong gabi na." Napayuko si Bruno. "Ano po ang gagawin natin?" "Sunugin ang kanilang maliit na pagawaan ng kakanin." Nanlamig si Bruno. "Don, baka may mapahamak." "Hindi ang bahay. Ang kubong ginagamit nila sa paggawa ng paninda. Kapag nawala ang kanilang kabuhayan, babalik sila sa dati." Tahimik si Bruno. Hindi niya gusto ang utos, ngunit matagal na siyang nasa ilalim ng kapangyarihan ni Don Vicente. Dahil sa takot, wala siyang nagawa kundi sumunod. Pagsapit ng hating gabi, dahan-dahan siyang nagtungo sa likod ng bahay ni Roberto. Nasa tabi ng kanilang bahay ang maliit na kubong yari sa kawayan, kung saan ginagawa ni Elena ang kanilang mga kakanin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalapit ang sindi ng lampara sa tuyong dingding ng kubo. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting kumalat ang apoy. Nang makita niyang lumalaki na ito, dali-dali siyang tumakbo palayo.
Hindi nagtagal ay may nakapansing usok ang isang kapitbahay. Sunog! Nagising ang buong baryo. Agad na lumabas sina Roberto at Marco. Pagkakita nila sa naglalagablab na kubo, mabilis silang kumuha ng mga timba at nagsimulang magsalok ng tubig mula sa balon. Hindi nagdalawang isip ang mga kapitbahay. Isa-isang dumating ang mga ito upang tumulong. May nag-aabot ng tubig. May nagpuputol ng mga kawayan upang hindi kumalat ang apoy. May nagliligtas ng mga gamit. Matapos ang halos 1 oras na pagbubuhos ng tubig, tuluyan ding naapula ang apoy. Ngunit wala nang natira sa kanilang munting pagawaan. Naupo si Elena sa harap ng nasunog na kubo. Hindi siya umiyak. Tahimik lamang niyang tinitingnan ang abo. Lumapit si Lina at niyakap ang kanyang ina. Inay, magsisimula ulit tayo. Ngumiti si Elena kahit puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Oo, anak. Kinabukasan ay nagtipon ang mga taga-baryo. Isa-isang lumapit ang mga taong minsang tinulungan ng pamilya. Si Aling Cora ang unang nagsalita. Noong kami ang walang makain, hindi ninyo kami tinalikuran. Lumapit ang byuda kasama ang 2 niyang anak. Kami naman ang tutulong ngayon. Maya-maya pa ay dumating ang karpintero ng baryo. Ako ang gagawa ng bagong kubo. Isang panday ang nagsabing siya ang magbibigay ng mga pako. May nagdala ng kawayan. May nagbigay ng nipa. May nag-abot ng pagkain habang ginagawa ang bagong pagawaan. Tahimik na napaluha si Roberto. Hindi niya inasahan ang ganoong pagmamahal mula sa mga taong minsan ay kanilang tinulungan. Sa loob lamang ng 3 araw, naitayo ang bago at mas matibay na kubo. Mas maayos ito kaysa sa dati. Habang pinagmamasdan ni Don Vicente ang nangyari mula sa malayo, lalo siyang nagngit-ngit. Imposible! Ang inaasahan niyang pagbagsak ng pamilya ay nauwi sa higit pang pagkakaisa ng buong baryo. Samantala, sa bahay ni Roberto ay binuksan ni Elena ang mahiwagang banga. Napangiti siya. Sa ibabaw ng mga butil ng bigas ay may 5 gintong barya. Hindi na sila nagtaka. Alam nilang hindi ito gantimpala sa pagkawala ng kanilang kubo. Ito ay biyayang bunga ng kabutihan at pagtutulungan na namayani sa baryo. Maingat nilang itinabi ang mga barya. Ginamit nila ang ilan sa mga naipon upang bumili ng bagong kalan, mga kasangkapan sa pagluluto at mas maraming sangkap para sa kanilang negosyo. Mabilis na bumalik ang kanilang kabuhayan. Mas dumami pa ang bumibili ng kanilang mga kakanin. Hindi lamang mula sa kanilang baryo kundi maging sa mga karatig bayan. Isang hapon, habang pauwi si Marco mula sa palengke, napansin niyang may isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng punong balete. Ito rin ang matandang pulubi na minsang kumain sa kanilang bahay. Ngunit sa pagkakataong iyon, malinis na ang kanyang kasuotan at tuwid na ang kanyang tindig. Lumapit si Marco. Kayo po. Ngumiti ang matanda. Nakikita ko na nananatili kayong tapat sa biyayang ipinagkaloob sa inyo. Sinusubukan po namin. Tumingin ang matanda sa malayong kabundukan. Hindi pa tapos ang inyong mga pagsubok. Napakunot ang noo ni Marco. May mas mabigat pa po bang darating? Tumango ang matanda. May lihim ang banga na hindi pa ninyo nalalaman. Ano po iyon? Hindi agad sumagot ang matanda. Matagal siyang tumingin sa langit bago muling nagsalita.
Darating ang araw na hindi na lamang pagkain at gintong barya ang ilalabas nito. Sa araw na iyon, ang buong buhay ng inyong pamilya ang magbabago. Pagkasabi nito ay tumalikod ang matanda at dahan-dahang naglakad palayo. Hindi siya pinigilan ni Marco. Nanatili lamang siyang nakatayo, iniisip ang mahiwagang babalang kanyang narinig. Hindi niya alam kung ito ba ay simula ng mas malaking biyaya o ng pinakamabigat na pagsubok na haharapin ng kanilang pamilya. Hindi mawala sa isip ni Marco ang mga salitang binitiwan ng matandang lalaki. Buong magdamag siyang gising, pinagmamasdan ang mahiwagang banga na tahimik na nakalagay sa sulok ng kanilang kusina. Ano pa kaya ang inililihim nito? At bakit tila alam ng matanda ang lahat ng tungkol dito? Kinabukasan ay ikinuwento niya kina Roberto at Elena ang kanilang naging pag-uusap. Tahimik na nakinig ang mag-asawa. Nang matapos si Marco, napabuntong hininga si Roberto. Marahil ay panahon na upang hanapin natin ang buong katotohanan. Tumango si Elena. Hindi tayo dapat matakot sa katotohanan, lalo na kung makatutulong ito upang mapangalagaan ang biyayang ipinagkaloob sa atin. Nagpasya silang puntahan ang pinakamatandang tao sa baryo, si Lolo Simeon. Mahigit 70 taong gulang na ito at kilala sa pag-iingat ng mga sinaunang kwento at alamat ng kanilang lugar. Nang makita ni Lolo Simeon ang lumang banga, tila nanlaki ang kanyang mga mata. Matagal niya itong pinagmasdan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga ukit sa gilid nito. Hindi ako maaaring magkamali. Mahina niyang sabi. Ang banga na ito ay isa sa mga nawawalang banga ng kasaganaan. Nagkatinginan ang buong pamilya. Ano po ang ibig sabihin noon? Tanong ni Lina. Huminga ng malalim ang matanda. Noong unang panahon, ayon sa alamat, may isang pinunong kilala sa kanyang kabutihan. Hindi siya mayaman, ngunit ibinabahagi niya ang lahat ng mayroon siya sa mga nagugutom at nangangailangan. Isang araw ay tinulungan niya ang isang estranghero na walang pagkain at tirahan. Bilang kapalit, binigyan siya ng estranghero ng isang mahiwagang banga. Habang ginagamit niya ito para sa kabutihan, hindi siya nawalan ng pagkain at biyaya. Ngunit nang mapunta ang banga sa kamay ng isang sakim na tao, nawala ang kapangyarihan nito. Mula noon, naglaho ang banga at hindi na muling nakita. Tahimik na nakinig ang pamilya. Marahil, pagpapatuloy ni Lolo Simeon, ang banga ay muling nagpakita dahil nakatagpo ito ng pamilyang karapat-dapat. Napalunok si Roberto. Pero bakit kami? Ngumiti ang matanda. Hindi ko alam. Ngunit may isang bagay akong tiyak. Hindi kayo ang pumili sa banga. Ang banga ang pumili sa inyo. Pag-uwi ng pamilya ay lalo nilang pinag-ingatan ang mahiwagang sisidlan. Mas naging maingat din sila sa kanilang mga kilos. Samantala, hindi na mapakali si Don Vicente. Paulit-ulit na pumapalpak ang lahat ng kanyang balak. Hindi niya maintindihan kung bakit tila laging may tumutulong sa pamilya ni Roberto. Sa kanyang galit ay ipinatawag niya ang isang kilalang magnanakaw mula sa malayong bayan. Ang pangalan nito ay Gaspar. Kilala si Gaspar sa pagnanakaw ng mahahalagang kayamanan. Hindi pa siya kailanman nabibigo. Pagharap niya kay Don Vicente ay ngumiti siya. Ano ang nais mong ipakuha? Isang lumang banga. Napatawa si Gaspar. Iyon lang? Huwag mong maliitin ang bagay na iyon. Ipinaliwanag ni Don Vicente ang lahat ng kanyang nalalaman. Hindi naniwala si Gaspar sa mga kwento tungkol sa hiwaga. Para sa kanya, isa lamang iyong lumang sisidlan. Ako na ang bahala. Pagsapit ng hating gabi ay tahimik siyang lumapit sa bahay ni na Roberto.
Hindi siya tulad ni Bruno. Sanay siyang gumalaw ng walang anumang ingay. Madali niyang nabuksan ang bintana. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Nakita niya ang banga. Lumapit siya rito. Ngumiti. Simpleng banga lang pala. Hinawakan niya ang magkabilang gilid nito. Sa una ay madali niya itong naiangat. Ngunit habang papalapit siya sa bintana ay bigla ito bumigat. Isang hakbang pa. Lalo itong bumigat. Hanggang sa tila hindi na niya ito kayang buhatin. Napakunot ang noo niya. Hindi siya sumuko. Buong lakas niya itong hinila. Biglang bumukas ang takip ng banga. Hindi bigas ang kanyang nakita. Sa loob nito ay tila umiikot ang isang nakakasilaw na gintong liwanag. Napapikit siya. Kasabay nito ay narinig niya ang isang malalim na tinig. Ang biyaya ay hindi para sa mga sakim. Napaluhod si Gaspar. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi niya maipaliwanag ang matinding takot na kanyang naramdaman. Iniwan niya ang banga at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Hindi na siya lumingon. Kinabukasan ay bumalik siya kay Don Vicente. Hindi ko kukunin ang bagay na iyon. Nagulat si Don Vicente. Ikaw? Natatakot? Hindi tao ang nagbabantay sa banga. Ano ang nakita mo? Tahimik na umiling si Gaspar. May mga bagay na hindi dapat inaangkin. Hindi na siya nagsalita pa. Iniwan niya si Don Vicente at tuluyang umalis sa baryo. Habang lumalalim ang kanyang kabiguan, lalo ring lumalalim ang galit ni Don Vicente. Sa kabilang banda, habang naglilinis si Lina sa kusina, napansin niyang may isang maliit na piraso ng lumang papel na nakadikit sa ilalim ng banga. Maingat niya itong hinugot. Isa pala itong napakatandang mapa. May nakaguhit na daan patungo sa isang bundok sa dulo ng kagubatan. Sa pinakagitna ng mapa ay may isang simbolong kapareho ng ukit na nasa gilid ng mahiwagang banga. Sa ibaba nito ay may iisang pangungusap na halos kupas na ang tinta. Dito nagsimula ang biyaya. Dito rin matatagpuan ang buong katotohanan. Buong gabi ay pinagmasdan ng pamilya ang lumang mapa na nakita ni Lina sa ilalim ng mahiwagang banga. Kupas na ang papel at halos mabura na ang mga guhit, ngunit malinaw pa ring makikita ang landas patungo sa isang bundok sa dulo ng kagubatan. Sa gitna ng mapa ay naroon ang parehong simbolong nakaukit sa banga. Isang palay na napapalibutan ng bilog na tila sinag ng araw. Tahimik ang lahat. Si Roberto ang unang nagsalita. Pakiramdam ko, ito ang dahilan kung bakit napunta sa atin ang banga. Napatingin si Elena sa kanyang asawa. Kung pupunta tayo roon, sino ang maiiwan sa bahay? Ako po ang sasama kay ama, agad na sabi ni Marco. Umiling si Roberto. Hindi, sasama tayong lahat. Kung may katotohanang naghihintay sa atin, dapat sabay natin itong harapin. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, isinara nila ang kanilang bahay at ipinagbilin muna ang maliit nilang negosyo kay Aling Cora. Walang dapat mag-alala, nakangiting sabi ng kapitbahay. Ako ang bahala rito hanggang sa makabalik kayo. Nagpasalamat ang pamilya at nagsimula silang maglakad patungo sa kagubatan. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, lalo ring nagiging tahimik ang paligid. Unti-unting nawala ang huni ng mga ibon. Tanging ang tunog ng kanilang mga yabag at ang mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Pagkaraan ng ilang oras ay narating nila ang paanan ng bundok. May makitid na landas na tila matagal nang walang dumaraan. Sa magkabilang gilid ay may malalaking batong natatakpan ng lumot. Napansin ni Lina na ang ilan sa mga bato ay may parehong ukit na nasa banga. Pareho po ang simbolo.
Tumango si Roberto. Ibig sabihin, tama ang ating dinaanan. Habang paakyat sila, napansin nilang tila gumagaan ang mahiwagang banga na dala ni Marco. Kanina pa niya ito pasan, ngunit ngayon ay parang halos wala na itong bigat. Nagtaka siya ngunit hindi na nagsalita. Makalipas ang ilang sandali, ay narating nila ang isang maliit na patag na lugar sa tuktok ng bundok. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakatandang dambana na yari sa bato. Bagamat luma na ito, hindi ito gumuho. Parang may kakaibang lakas na nagpapanatili rito. Sa gitna ng dambana ay may bilog na pedestal na eksaktong kasiya ang ilalim ng kanilang banga. Nagkatinginan ang pamilya. Dahan-dahang inilapag ni Marco ang banga sa ibabaw ng pedestal. Sa sandaling sumayad ito, nagsimulang kumislap ang mga ukit sa paligid. Unti-unting lumiwanag ang buong dambana. Napalapit sina Roberto at Elena sa kanilang mga anak. Hindi sila nakaramdam ng takot. Sa halip ay kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanilang mga puso. Mula sa liwanag ay lumitaw ang anyo ng isang matandang lalaki na nakasuot ng puting kasuotan. Hindi siya ganap na tao. Mistulang gawa siya sa liwanag. Ngunit banayad ang kanyang mukha. Maligayang pagdating, wika niya. Tahimik na yumuko ang pamilya. Kayo ba ang nagbigay ng banga sa amin? Tanong ni Roberto. Ngumiti ang matanda. Hindi. Ako lamang ang tagapagbantay ng mga biyayang ipinagkakaloob sa mga taong karapat-dapat. Lumapit siya sa banga. Maraming salinlahi ang lumipas bago muling nagising ang sisidlang ito. Bakit po kami ang napili? Tanong ni Elena. Tumingin ang matanda sa bawat isa sa kanila. Dahil pinili ninyong magbahagi kahit wala na kayong maibahagi. Pinakain ninyo ang iba kahit kayo mismo ay nagugutom. Hindi ninyo ipinagpalit ang inyong kabutihan sa kayamanan. Tahimik na napaluha si Elena. Naalala niya ang mga gabing ibinibigay niya ang sarili niyang pagkain sa kanyang mga anak. Ang mga araw na halos wala silang makain, ngunit handa pa rin silang tumulong sa mga kapitbahay. Ang banga, pagpapatuloy ng matanda, ay hindi lumilikha ng biyaya. Nagulat si Marco. Hindi po? Umiling ang matanda. Hindi. Pinaparami lamang nito ang kabutihang nasa puso ng may-ari. Kapag ang may hawak nito ay mapagbigay, mas dumarami ang biyaya. Kapag sakim naman, nawawala ang kapangyarihan nito. Tahimik na nakinig ang pamilya. Pagkatapos ay naging seryoso ang mukha ng matanda. Ngunit may isa pa kayong dapat malaman. May taong patuloy na naghahangad na maagaw ang biyayang ito. Tumango si Roberto. Alam po namin. Hindi pa iyon ang tunay na panganib. Napakunot ang noo ng lahat. Kapag ang kasakiman ay umabot sa sukdulan, maaari nitong gisingin ang kapangyarihang matagal nang natutulog. Ano pong kapangyarihan iyon? Tanong ni Lina. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay itinuro niya ang malayong kapatagan kung saan matatanaw ang kanilang baryo. Malapit nang dumating ang araw na kailangang pumili ang inyong pamilya. Sa pagitan ng kayamanan at ng kabutihan. Pagkasabi nito ay unti-unting naglaho ang kanyang anyo. Kasabay nito ay nawala rin ang liwanag sa buong dambana. Tahimik na bumaba ang pamilya mula sa bundok. Hindi nila alam kung ano ang eksaktong kahulugan ng babala. Ngunit ramdam nilang may malaking pagsubok na paparating. Samantala, sa baryo ay nakatanggap si Don Vicente ng balita na umalis ang pamilya ni na Roberto. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kasama ang ilan niyang tauhan, nagtungo siya sa bahay ng pamilya. Ngayon ay wala nang magtatanggol sa mahiwagang banga. O iyon ang kanyang inaakala. Habang pababa sa bundok ang pamilya ni na Roberto,
Hindi mawala sa kanilang isipan ang babalang iniwan ng tagapagbantay ng dambana. Paulit-ulit na bumabalik sa kanilang alaala ang kanyang mga salita. Malapit nang dumating ang araw na kailangang pumili ang inyong pamilya sa pagitan ng kayamanan at ng kabutihan. Tahimik ang kanilang paglalakbay pauwi. Walang sino man ang nagsasalita. Pakiramdam nila ay may malaking pagbabago nang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Nang marating nila ang baryo, agad nilang napansin ang maraming taong nagkakatipon sa harap ng kanilang bahay. Tumakbo si Lina. "Inay! Ama!" Paglapit nila ay sinalubong sila ni Aling Cora. "Salamat at nakabalik kayo." "Ano ang nangyari?" tanong ni Roberto. Huminga ng malalim si Aling Cora. Dumating si Don Vicente kasama ang kanyang mga tauhan. Nanlamig ang pamilya. Sinubukan nilang pasukin ang inyong bahay. Napakuyom ang kamao ni Marco. "Ano po ang nangyari?" "Binigyan namin sila ng babala. Halos buong baryo ang humarang sa kanila." Napatingin sina Roberto sa mga taong naroon. Naroon ang biyudang minsan nilang tinulungan. Naroon ang karpinterong nagtayo ng kanilang bagong kubo. Naroon din ang mga magsasakang minsan nilang binigyan ng bigas. Isa-isang ngumiti ang mga ito. "Hindi namin kayo pababayaan." Napaluha si Elena. Hindi niya akalaing ang maliliit nilang kabutihan noon ay magiging dahilan upang magkaroon sila ng isang malaking pamilya sa buong baryo. Maya-maya ay lumapit ang kapitan ng baryo. Umalis si Don Vicente nang makita niyang nagkakaisa ang mga tao. Tahimik na nagpasalamat si Roberto. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo, hindi pa tapos ang galit ni Don Vicente. Habang nakaupo siya sa kanyang malaking bahay, tila nilalamon siya ng inggit. Lahat sila ay kumakampi sa kanila. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang baston. "Hindi ako matatalo ng isang mahirap na magsasaka." Sa kanyang galit, nagpasiya siyang gumawa ng isang hakbang na hindi na niya maaaring bawiin. Kinabukasan ay ipinagbili niya ang ilan sa kanyang mga lupain upang makalikom ng malaking halaga ng salapi. Nang magtaka ang kanyang mga tauhan, ngumiti lamang siya. "Bibili ako ng mas mahalagang kayamanan." Makalipas ang 2 araw ay bumalik siya sa bahay ni na Roberto. Sa pagkakataong iyon ay wala siyang kasamang mga armadong tauhan. May dala siyang isang malaking baul na puno ng salapi. Tahimik siyang humarap kay Roberto. "Alam kong nasa inyo ang mahiwagang banga." Nagkatinginan ang pamilya. Hindi sila sumagot. Itinuro ni Don Vicente ang baul. "Lahat ng perang ito ay ibibigay ko sa inyo. Kunin ko lamang ang banga." Tahimik ang buong paligid. Naroon ang ilang taga-baryo na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Tumingin si Roberto sa kanyang asawa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Don Vicente. Hindi ipinagbibili ang biyaya. Natawa si Don Vicente. "Mag-isip kang mabuti. Sa perang ito makakabili ka ng napakalaking lupain. Magkakaroon ng magandang bahay ang iyong pamilya. Hindi na kayo muling maghihirap." Ngunit nanatiling kalmado si Roberto. "Kung ang kayamanang iyan ay kapalit ng aming dangal at kabutihan, wala itong halaga." Nawala ang ngiti ni Don Vicente. Unti-unti siyang napuno ng galit. "Hanggang ngayon ay ayaw mo pa ring ibigay?" Umiling si Roberto. "Hindi." Biglang sinipa ni Don Vicente ang baul. Nagkalat sa lupa ang mga salapi. Ngunit wala ni isa sa pamilya ang yumuko upang pulutin ang mga iyon. Tahimik lamang silang nakatayo. Sa sandaling iyon, ay tila may malakas na ihip ng hangin na dumaan sa buong bakuran. Mula sa loob ng bahay ay bahagyang lumiwanag ang mahiwagang banga.
Napansin iyon ng lahat. Kasabay nito ay unti-unting naglaho ang ningning ng mga salaping nakakalat sa lupa. Ang mga bagong papel na salapi ay tila naluma sa harap ng kanilang mga mata. Ang ilan ay naging punit. Ang iba ay naging marupok na parang matagal nang nakatago. Napaatras si Don Vicente. Hindi maaari. Hindi makapaniwala ang kanyang mga tauhan. Ang baul na puno ng kayamanan ay halos mawalan ng halaga sa loob lamang ng ilang sandali. Tumayo si Don Vicente habang nanginginig. Hindi na siya nagsalita. Tahimik siyang umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang may isang kapangyarihang hindi kayang bilhin ng pera. Ngunit sa halip na magsisi, lalo lamang tumigas ang kanyang puso. Habang papalayo siya sa bahay ni na Roberto, bumulong siya sa kanyang sarili. Kung hindi ko makukuha ang banga, wawasakin ko ang pinagmulan ng kapangyarihan nito. Hindi niya alam na ang kanyang sinabi ay siyang huling hakbang na magdadala sa kanya sa kapalarang matagal nang naghihintay. Samantala, sa bahay ni na Roberto ay muling binuksan ni Elena ang mahiwagang banga. Sa unang pagkakataon, hindi lamang bigas at gintong barya ang kanilang nakita. Sa ibabaw ng mga butil ng bigas ay naroon ang isang maliit na susi na yari sa purong ginto. May nakaukit dito na kaparehong simbolo ng nasa lumang mapa. Tahimik na hinawakan ito ni Roberto. Naramdaman niyang ito ang huling bahagi ng hiwagang matagal na nilang hinahanap. At alam niyang ang susi ang magdadala sa kanila sa pinakahuling kabanata ng kanilang paglalakbay. Tahimik na pinagmasdan ng buong pamilya ang maliit na gintong susi na nasa ibabaw ng mga butil ng bigas. Hindi ito katulad ng mga gintong baryang dati nilang natatagpuan sa loob ng mahiwagang banga. Ang susi ay may kakaibang ningning na tila hindi kumukupas. Maingat itong hinawakan ni Roberto. Sa sandaling dumikit ito sa kanyang palad, tila uminit ng bahagya ang bakal. Hindi iyon init na nakapapaso. Sa halip, para itong banayad na paalala na may isang tungkulin pa silang dapat tapusin. Naalala ni Marco ang lumang dambana sa tuktok ng bundok. Sa tingin ko, doon tayo dapat bumalik. Tumango si Roberto. Nararamdaman ko rin iyon. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, muli nilang tinahak ang landas patungo sa bundok. Tahimik ang kagubatan, ngunit hindi na ito nakatatakot tulad ng dati. Sa bawat hakbang ay tila may gumagabay sa kanila. Pagsapit nila sa dambana, naroon pa rin ang lumang pedestal. Inilapag ni Roberto ang mahiwagang banga sa ibabaw nito. Pagkatapos ay ipinasok niya ang gintong susi sa maliit na butas na ngayon lamang nila napansin sa gitna ng pedestal. Dahan-dahan niya itong iniikot. Isang mahinang ugong ang umaling-aungaw sa paligid. Unti-unting bumukas ang sahig ng dambana. Sa ilalim nito ay may maliit na silid na yari sa bato. Maingat silang bumaba. Sa gitna ng silid ay may isang lumang kahong kahoy. Wala itong ginto. Wala ring mamahaling hiyas. Nagtaka si Lina. Ito lang po ba? Lumapit si Roberto at dahan-dahang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang kasulatan na nakabalot sa telang halos pudpud na sa katagalan. Maingat niya itong binasa. Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, unti-unting napuno ng katahimikan ang buong silid. Nakasulat doon na ang mahiwagang banga ay hindi nilikha upang gawing mayaman ang sinuman. Ito ay nilikha upang subukin ang puso ng tao. Ang pagkain at gintong lumilitaw dito ay hindi kailanman magiging permanente.
Ito ay lumilitaw lamang habang ang may-ari nito ay nananatiling mapagbigay, tapat at maawain. Ngunit higit sa lahat, nakasaad sa kasulatan na kapag natagpuan na ng may-ari ang tunay na kahulugan ng biyaya, matatapos na ang tungkulin ng banga. Tahimik na napayuko si Elena. Kung ganoon, mawawala na ito. Muling lumitaw ang tagapagbantay na gawa sa liwanag. Ngumiti siya sa pamilya. Hindi mawawala ang biyayang natanggap ninyo. Magbabago lamang ang anyo nito. Lumapit siya sa banga. Sa simula, kailangan ninyo ng himala upang mabuhay. Ngayon hindi na. Napatingin ang pamilya sa isa't isa. Totoo nga. May sarili na silang kabuhayan. May mga taong handang tumulong sa kanila. May sapat na silang ipon. At higit sa lahat, natutunan na nilang bumangon sa pamamagitan ng sipag at pagtutulungan. Hindi na sila umaasa lamang sa hiwaga. Dahil napatunayan ninyo ang inyong kabutihan, sabi ng tagapagbantay, ang biyaya ng banga ay mananatili sa inyong mga puso, hindi na sa isang sisidlan. Unti-unting lumiwanag ang mahiwagang banga. Pagkaraan ng ilang sandali ay naging ordinaryong lumang banga na lamang ito. Wala nang kakaibang ningning. Wala nang hiwaga. Ngunit walang sino man sa pamilya ang nalungkot. Alam nilang natupad na nito ang layunin. Habang bumababa sila ng bundok, nasalubong nila ang ilang taga-baryo na naghahanap sa kanila. Hinahanap kayo ng lahat. Ano ang nangyari? Tanong ni Roberto. Hingal na sumagot ang kapitan ng baryo. Si Don Vicente. Napahinto ang pamilya. Nagkasakit siya. Nawala ang halos lahat ng kanyang ari-arian. Wala nang gustong magtrabaho sa kanya dahil sa masasama niyang ginawa. Tahimik na nakinig si Roberto. Hindi siya natuwa sa balitang iyon. Sa halip ay naawa siya. Kinabukasan ay nagtungo silang mag-anak sa bahay ni Don Vicente. Nagulat ang matanda nang makita sila. Naparito kayo para pagtawanan ako? Umiling si Roberto. Hindi. Inihatid namin ang pagkain na kailangan ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Don Vicente. Bakit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo, ngumiti si Elena. Dahil noong kami ang naghihirap, may mga taong tumulong din sa amin. Hindi na napigilan ni Don Vicente ang kanyang pagluha. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, tunay siyang nagsisi. Humingi siya ng tawad sa pamilya at sa buong baryo. Mula noon ay unti-unti niyang itinuwid ang kanyang buhay. Ipinamahagi niya ang natitira niyang mga lupain sa mga magsasakang matagal na niyang pinahihirapan. Tinulungan niyang maitayo ang isang maliit na paaralan at isang palengke upang magkaroon ng hanap buhay ang mga tao. Samantala, lalo namang umunlad ang negosyo ni na Roberto. Hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa kanilang sipag, katapatan, at mabuting pangalan. Lumipas ang maraming taon. Ang kanilang maliit na bahay na yari sa kawayan ay napalitan ng isang matibay, ngunit payak na tahanan. Nakapagtapos ng pag-aaral sina Marco at Lina. Nagkaroon sila ng sariling mga pamilya na lumaking may mabubuting puso. Sa isang sulok ng kanilang bahay ay naroon pa rin ang lumang banga. Ordinaryong sisidlan na lamang ito. Doon nila inilalagay ang kanilang ani ng palay tuwing tag-ani. Sa tuwing may batang magtatanong kung bakit napakahalaga ng lumang banga, iisa lamang ang isinasagot ni Roberto. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto, ang pagkain, o ang himala. Ito ay ang pusong marunong magbahagi kahit kaunti lamang ang mayroon. At sa bawat pamilyang natutulungan nila, tila muling nabubuhay ang tunay na hiwaga. Hindi sa isang banga, kundi sa kabutihang ipinapasa mula sa isang tao patungo sa iba. Wakas.